Na-experience mo na ba na may mga babae na parang bastos kung ituring ang isang lalaki, pero sa ibang lalaki halos sila na mismo ang humahabol? Mapapaisip ka tuloy bakit ganon. Kung ang iniisip mo ay pera o itsura lang ang dahilan, nagkakamali ka kaibigan. Kasi totoo niyan, napakaraming gwapong lalaki na hindi makascore kahit isang date. May mga mayayaman naman na marami silang babae sa paligid, pero ginagamit lang sila para sa pera. Kung tutuusin, sila yung nagiging talunan sa dulo. So ano nga ba ang sikreto ng mga lalaking hinahabol talaga? Simple lang, marunong silang hindi pansinin ng babae. Ang tunay na mataas ang value na lalaki ay marunong mag-ignore, at yun mismo ang nagpapabaliw sa mga babae. Alam mo kung bakit? Kasi halos 70% ng lalaki ngayon ay desperate, handang gawin ang lahat para lang mapansin sila. Laging available, laging nagpapakyut, laging naghahabol ng reply. Sa totoo lang, dun sila nagiging mababa ang tingin. Ang high value na lalaki kabaligtaran, hindi siya desperado. Hindi niya binibigay ng libre ang atensyon niya. Alam niya na yung oras at energy niya ay mahalaga, at kapag nakilala siya ng babae, mapapaisip ito bakit kakaiba siya kumpara sa karamihan. Kasi isipin mo, araw-araw ang babae gigising lang, tapos bago pa man makapaghilamos, may notifications na agad mula sa mga lalaking handang magbigay ng free attention. Yun yung nagbubuo ng ego niya. Pero paano kung hindi ka sumali sa laro na yon? Biglang may lalaking nagpakilala, gumawa ng spark, tapos hindi na siya nagpapaulit-ulit ng atensyon. Para sa babae malaking tanong yon. Kasi sanay siya na lagi siyang hinahabol, kaya kapag may isang hindi nagpapakita ng interes ng sobra, dun siya napapaisip. At dito nagsisimula yung misteryo, yung babae mismo ang naguguluhan. Bakit parang hindi siya special para sa isang lalaking ito? Kaya mas lalo siyang naiinggit, mas lalo siyang nahuhumaling, kasi gusto niyang patunayan sa sarili na kaya pa rin niyang makuha yung validation. Ang sikreto dito kaibigan ay hindi mind games lang, hindi ito simpleng pa hard to get. Ang tunay na dahilan kung bakit effective ito ay dahil ang high value man, inuuna niya ang sarili niyang purpose. Hindi siya nakaikot lang sa babae, nakaikot siya sa buhay na gusto niyang buuin. At dito papasok yung psychology ng pag-ignore, kasi sa bawat kilos mo, ipapakita mo na hindi ka kagaya ng karamihan. At sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 8 rason kung bakit ang mga high value na lalaki ay marunong mag-ignore sa mga babae. Reason 1. Free attention. Alam mo ba kung ano ang pinakaunang dahilan kung bakit ang high value man ay marunong mag-ignore? Ito ay dahil hindi siya nagbibigay ng tinatawag na free attention. At kapag sinabi kong free attention, ito yung simpleng pagbibigay ng oras at energy ng walang kapalit. Isipin mo yung sitwasyon ng babae, araw-araw pa lang pagkagising niya, may 2 o 10 notifications na agad mula sa mga lalaking nagpaparamdam. Good morning texts, comments sa pictures, likes at kung ano-ano pa. Para sa kanya normal na ang atensyon ay libre. Pero kakaiba ang high value na lalaki. Oo, pwede siyang magpakilala para magbigay ng spark, pero hindi siya yung tipo na magpupuyat lang para i-chat ng walang tigil. Hindi siya nag-aalay ng araw-araw na good morning o sweet emojis dahil alam niya ang value ng oras niya. Kapag nakita ng babae na hindi siya tinatrato na parang prinsesa agad, naguguluhan siya. Kasi sa utak niya, kung halos lahat ay handang magpakaalipin sa atensyon, bakit itong isang lalaki parang hindi siya ganun ka-special? Doon nagsisimula ang curiosity. At alam mo ba kung ano ang epekto? Dahil hindi niya makuha ang validation na madali lang niyang nakukuha mula sa ibang lalaki, mas lalo niyang hinahanap ito. Mas lalo niyang gustong mapatunayan sa sarili na kaya pa rin niyang makuha ang atensyon ng lalaking ito. Ang ibang lalaki kasi, buong araw nagpapalakas ng loob na mag-message or mag-like, akala nila dun sila makakalamang. Pero ang totoo, dun sila nagiging predictable at boring. Samantalang ang high value man, pinapakita na ang oras niya ay may halaga at hindi basta libre. Kaya ang aral dito kaibigan ay simple lang, huwag mong ibigay ng libre ang atensyon mo sa babae. Kung gagawin mo yon, wala nang thrill at wala nang halaga. Pero kung pipiliin mong maging selective, dun ka mag-iiba sa karamihan at dun ka mas mapapansin. Reason 2. Busy with purpose. Ang isa pang malaking dahilan kung bakit hindi basta-basta nagbibigay ng atensyon ng high value na lalaki ay dahil abala siya sa kanyang purpose. Ibig sabihin, meron siyang malinaw na direksyon sa buhay at malalaking layunin na inuuna kaysa sa walang kwentang paghahabol. Kapag ang isang lalaki ay nakatutok sa kanyang pangarap, nagiging kakaiba ang aura niya. Makikita mo sa kilos at sa disiplina na hindi siya madaling maistorbo. At yun mismo ang nagiging attractive sa babae. Kasi nakikita nila na seryoso siya sa kanyang sariling mundo. Samantalang ang low value na lalaki, karamihan sa kanila inuubos ang oras sa kaka-message, kakaantay ng reply, o kaya nag-iimbento ng dahilan para lang mapansin. Ang resulta, nawawala ang focus nila sa sariling buhay at doon sila nagmumukhang walang direksyon.
Ang high value na lalaki kabaligtaran. Imbes na ubusin ang oras sa pag-chase ng babae, inuubos niya ang energy sa pagbuo ng career, skills, at lifestyle na siya mismong pinagmamalaki niya. At kapag nakita ng babae ito, kusa siyang naiengganyo at naiintriga. Kasi isipin mo, sino ba ang mas gugustuhin ng babae? Yung lalaking available palagi na parang walang ginagawa? O yung lalaking abala sa pagtupad ng kanyang pangarap na bihira lang magkaroon ng oras? Syempre mas pipiliin nila yung may sariling direksyon. At dito nagiging kakaiba ang high value man. Hindi niya kailangan magpaka-effort ng sobra para mapansin. Dahil mismong purpose niya sa buhay ang nagbibigay sa kanya ng natural na appeal. Yun ang dahilan kung bakit kahit hindi siya maghabol, siya pa rin ang hinahabol. Kaya kaibigan, tandaan mo ito, ang babaeng hinahabol mo ngayon, hindi siya mawawala kung ikaw ay seryoso sa iyong purpose. Sa halip, mas lalo kanyang makikita bilang kakaibang lalaki. Kaya bago mo pa isipin kung paano siya mapapansin, unahin mo muna ang sarili mong misyon. Reason 3, be bold, not passive. Alam mo ba kung bakit hindi pwedeng puro ignore lang ang ginagawa ng isang lalaki? Kasi bago ka makakapag-ignore, dapat marunong ka munang maging bold o matapang. Hindi ka pwedeng passive or naghihintay lang na may mangyari. Kasi ang ganitong ugali ay para lang sa talunan. Ang high value man kapag may nakitang babae na gusto niya, hindi siya mag-aantay ng perfect timing. Hindi rin siya umaasa sa swerte. Diretso siyang lalapit, magpapakilala, at gagawa ng connection. Kasi alam niya na ang buhay ay para sa mga taong marunong sumubok. Samantalang ang low value man, madalas nakaupo lang, nag-i-imagine ng senaryo sa isip, pero hindi kumikilos. Naghihintay sila na sana lapitan sila ng babae, at kapag hindi nangyari, nagrereklamo sila at sinisisi ang mundo. Sa totoo lang, kawalan lang ng tapang ang problema. Ang pagiging passive kasi ay ugali ng mga taong walang tiwala sa sarili. Ang high value man kabaligtaran, marunong siyang mag-take ng risk. At alam niya na hindi lahat ng babae ay magugustuhan siya. Pero hindi iyon dahilan para tumigil, kasi para sa kanya, action beats waiting. At dito pumapasok yung tunay na psychological effect. Kapag marunong kang mag-approach at mag-take ng risk, bigla mong pinapakita na ikaw ay ibang klase. Hindi ka takot sa rejection. At yun mismo ang nagiging attractive, kasi karamihan ng lalaki takot sa no. Kapag kaya mong maging bold, mas madali mo ring maipapakita na kaya mong mag-ignore kapag kinakailangan. Kasi napatunayan mo na sa sarili mo na hindi ka natatakot na gumawa ng move. Kaya kung hindi siya interesado, wala kang problema. May iba pang options. Kaya tandaan mo kaibigan, huwag kang maging isang taong walang initiative. Huwag kang maghintay ng milagro. Kung gusto mong matutong maging high value man, dapat handa kang maging bold. Kasi bago ka pa man matutong mag-ignore, dapat marunong ka munang kumilos at gumawa ng hakbang. Reason 4, comfortable being alone. Maraming lalaki ang hindi sanay mag-isa. Mapapansin mo, halos kada buwan may bago silang karelasyon. Tapos maya-maya hiwalay na naman. At bago pa man maka-move on, nasa panibagong relasyon na agad. Bakit kaya? Dahil takot silang mapag-isa at yun ang problema. Ang high value man kabaligtaran, hindi siya natatakot na maging single. Kasi alam niya na kumpleto siya bilang tao kahit walang kasama. Hindi niya hinahanap ang validation mula sa babae para lang masabing may halaga siya. Kaya hindi siya nagmamadali sa relasyon. Kapag marunong kang maging komportable mag-isa, nagiging malakas ang dating mo kasi ipinapakita mo na kaya mong tumayo sa sarili mong paa. At sa totoo lang, yun ang hinahanap ng babae, yung lalaking hindi dependent at hindi nakadikit palagi sa kanila. Samantalang ang mga lalaking takot mag-isa, sila yung palaging nagiging needy. Sila yung tipong hindi mapakali kapag hindi na-replyan. Lagi silang naghahanap ng kausap at ang ganitong asal, mabilis mabistado ng babae at nawawala ang respeto sa kanila. Ang high value man iba ang mindset. Alam niya na ang pagiging single ay pagkakataon para mag-level up sa sarili. Para ayusin ang career, kalusugan, at pangarap niya. Kaya kapag dumating ang babae sa buhay niya, bonus na lang ito at hindi pangunahin. At dahil hindi siya desperado, mas lalo siyang nagiging attractive. Kasi ang babae marunong makasense kung needy ang isang lalaki o hindi. At kung alam niyang hindi mo siya kailangan para maging masaya, mas lalo siyang naaakit na mapabilang sa buhay mo. Kaya kaibigan, huwag mong katakutan ang pagiging mag-isa. Gamitin mo ito bilang training ground para palakasin ang sarili mo. Dahil sa dulo, kapag kaya mong maging masaya kahit walang babae, doon ka mas lalo nilang hahabulin. Reason 5, ignore drama and fights. Alam mo ba kung ano ang madalas na bitag ng maraming lalaki? Kapag nagsimula ang babae ng drama o away, agad silang nadadala at sumasabay sa init ng ulo. Akala nila kapag sinakyan nila ang bawat argumento, doon sila mas mamahalin. Pero mali iyon kaibigan.
Ang high value man iba ang approach. Kapag nagsimula ng walang kwentang away ang babae, hindi niya ito pinapansin. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niya na hindi sulit ang energy sa maliit na bagay. Ang resulta, mas lalo siyang nirerespeto sa huli. Kasi isipin mo, kung sasabay ka sa lahat ng drama, sino ang talo? Ikaw din. Nauubos oras at emosyon mo, tapos wala namang magandang napapala. Samantalang kung marunong kang umiwas at hindi mag-reward ng bad behavior, natututo ang babae na may hangganan. Ang low value man kasi, kahit walang kwentang selos o hinala, todo paliwanag agad. Kahit malinaw na wala sa lugar ang argumento, gusto pa rin niyang makipagdebate para lang mapalapit ulit. At dito bumababa lalo ang respeto ng babae sa kanya. Ang high value man, kabaligtaran. Kapag nakita niyang puro test at laro lang ang ginagawa, hindi siya nakikisali. Tahimik niyang ipinapakita na kung gusto ng babae ng respeto, dapat matutong irespeto rin siya. At kapag handa na itong mag-sorry, saka siya magsasalita. At dito nagkakaroon ng shift. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya basta-basta kayang manipulahin gamit ang drama, mas lalo siyang natututo na maging maayos ang kilos niya sa'yo. Kasi alam niyang may consequence kapag hindi siya marunong mag-control. Kaya tandaan mo kaibigan, huwag mong ubusin ang oras at lakas sa walang kwentang gulo. Kung gusto mong maging high value man, huwag kang magpapatali sa drama. Dahil sa dulo, ang tunay na may respeto sa sarili ay marunong umiwas sa walang saysay na away. Reason 6. Be direct. Isa sa mga katangian ng high value man ay pagiging direkta. Hindi siya mahilig sa paligoy-ligoy o sa mga laro. Kapag gusto niya ang isang babae, sinasabi niya ng maayos at malinaw. At kapag wala siyang interest, hindi siya nagpaparamdam ng paasa o pa-friendly lang. Kasi ang low value na lalaki, madalas nagtatago sa pagiging sobrang nice guy. Magpapanggap na kaibigan, todo effort mag-chat, puro emojis at compliments, umaasang sa huli mapapansin siya. Pero ang problema, dito siya lalong natatali sa friendzone. Ang high value man kabaligtaran, hindi siya gumugol ng oras sa endless na back and forth na chat. Wala siyang oras para sa walang saysay na small talk. Mas gusto niya ng malinaw na usapan at mabilis na aksyon. Kung ayaw ng babae, okay lang at move on agad. At ito ang nakakagulat na parte. Kapag direkta ka at walang takot sa rejection, mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Kasi ipinapakita mo na alam mo ang gusto mo at hindi ka natatakot mawala ang isang babae. Alam mo na marami pang options at hindi ka desperado. Ang low value na lalaki ay nauubos ang oras sa pag-iisip kung ano ang isasagot. Nag-aantay ng tamang moment bago mag-message. Samantalang ang high value man, simple at malinaw. Kasi para sa kanya, mas mahalaga ang oras at mas mahalaga ang sariling peace of mind. Kaya tandaan mo ito kaibigan, huwag kang magpakulong sa pagiging sobrang mabait na umaasa. Kung gusto mo ng respeto, maging direkta ka. Dahil kapag malinaw ang kilos mo, mas madali mong makikita kung sino ang karapat-dapat sa oras at effort mo. Reason 7. Don't change plans for her. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang mabilis nilang binabago ang plano nila para lang sa isang babae. Halimbawa, may lakad na sila kasama ng tropa o may importanteng gagawin, biglang kakanselahin nila lahat dahil nagyaya siya ng meet-up. Sa unang tingin parang sweet at thoughtful ito, pero ang totoo kabaligtaran kasi ang pinapakita mo dito ay desperado kang makuha ang atensyon niya, na kaya mong isakripisyo kahit anong bagay para lang ma-please siya at doon nawawala ang respeto. Ang high value man hindi ganun. Kung may plano na siya, hindi niya basta-basta binabago. Oo, pwede siyang mag-adjust kung talagang mahalaga, pero hindi niya agad ikakansela ang mga bagay na importante. Pinapakita niya na ang oras niya ay may tunay na halaga. Kapag nakita ng babae na hindi ka madaling hilahin kung saan-saan, mas lalo kanyang tinitingala. Kasi naiintindihan niya na meron kang sariling buhay at hindi lang siya ang sentro ng mundo mo, at yun mismo ang nagiging attractive sa kanya. Samantalang ang mga lalaking low value, halos lahat ng schedule nila umiikot lang sa babae. Kapag nag-message siya ng kita tayo, agad silang pupunta kahit wala sa plano. At kalaunan, nawawala ang thrill kasi nakikita ng babae na palaging available ang oras nila. Kaya ang high value man, siya ang nagtatakda ng standard. Kapag sinabi niyang may commitment siya, paninindigan niya yon. At kapag siya ang nagbigay ng oras sa babae, mas nagiging espesyal yon. Kasi hindi madaling makuha at mas mataas ang value ng oras niya. Kaya kaibigan, huwag mong i-trade ang mga plano at pangarap mo para lang sa pansamantalang aliw. Kung tunay na gusto ka ng babae, rerespetuhin niya ang oras mo at hindi niya hihingin na isang tabi mo ang mahalaga. Tandaan mo, ikaw pa rin ang dapat mauna. Reason 8. Mindset of a high value man. Sa lahat ng dahilan kung bakit nag-i-ignore ang high value man, ito ang pinakapundasyon, ang mindset niya. Kasi kahit gaano kagwapo o yaman mo, kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, babasahin ito ng babae at babagsak agad ang respeto niya sa iyo.
Ang high value man hindi niya tinitingnan ng babae na parang diyosa o mas mataas na nila lang. Para sa kanya, tao lang din sila na may flaws at kahinaan. Kaya kapag nakaharap siya sa babae, kalmado lang siya at hindi kinakabahan, at yun ang mas nakakaakit. Samantalang ang low value man, kapag nakakita ng maganda, biglang nanlalamig ang kamay, nauutal magsalita, at nawawala sa hulog. Dahil sa isip nila, parang mas mababa sila at dapat pa nilang patunayan ang sarili, kaya lalo silang nawawalan ng confidence. Ang high value man kabaligtaran, dahil sa mindset niya na siya ay nasa taas ng food chain, nagdadala siya ng lakas at kumpiyansa kahit saan siya mapunta. Hindi siya madaling ma-impress dahil alam niya ang halaga niya, at yun mismo ang nagiging magnetic sa babae. Kapag naniniwala ka na ikaw ay valuable, nag-iiba ang kilos mo, boses mo, pati paraan ng pagtingin mo sa mundo. Hindi mo na kailangang pilitin ang babae na magustuhan ka. Kusang lalapit ang tamang tao dahil nararamdaman nila ang lakas ng presensya mo. At dito mo maiintindihan ang kasabihan na mindset is everything. Dahil kahit may pera ka o itsura, kung wala kang paninindigan at respeto sa sarili, wala ring saysay. Pero kung malakas ang utak mo at buo ang loob mo, lahat ng bagay ay susunod. Kaya kaibigan, bago mo pa isipin ang mga teknik, ayusin mo muna ang mindset mo. Dahil kapag naniniwala ka na high value ka, kusang lalabas ang kumpiyansa at karisma mo. At sa ganitong paraan, hindi ikaw ang hahabol. Ikaw mismo ang hahabulin. Ngayon alam mo na kung bakit ang high value man ay hindi basta-basta nagbibigay ng atensyon. Hindi dahil sa mind games lang ito, kundi dahil inuuna nila ang sarili nilang value at purpose. At yun ang tunay na dahilan kung bakit sila hinahabol. Tandaan mo, huwag mong ibigay ng libre ang validation mo. Piliin mo kung kanino mo ibubuhos ang oras at energy mo. Dahil sa ganitong paraan, hindi ka lang nag-iiba sa karamihan ng lalaki, nagiging mas mataas din ang respeto ng mga tao sa iyo. At pinaka-importante sa lahat, ayusin mo ang mindset mo. Kapag naniniwala ka sa sarili mong halaga, hindi ka na matitinag ng kung sino man. Hindi ka basta-basta makokontrol ng babae, kasi alam mong buo ka na bilang tao kahit wala pa siya sa buhay mo. Kung nagustuhan mo ang mga natutunan mo dito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. Dahil marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa'yo para maging high value man at mas lalo mong makontrol ang buhay mo. Hanggang sa muli.